Marami ang nagulat nung makita ang mga videong ito sa social media. Mapapatanong ka talaga, buhok ba ang kinakain nila? Merong sumubok pero hindi nagustuhan ang lasa. Ang babaeng ito nga ay nag-aalangan pa kaya idinaan na lang sa tawa ang kaba. Pero meron din namang enjoy na enjoy sa pagmumukbang. Yan. Alam nyo ba, isa daw itong bakterya. Pero bakit kinakain nila? May mga nai-upload ring mga video na merong caption na ang kinakain daw nila ay buhok ng kambing. So good. Yeah, like the old man's beard. Delicious. Totoo kayang buhok ito ng kambing? Actually, hindi po ito buhok ng kambing. Ito ay tinatawag na pishmaneye, isang ancient Turkish sweet na nagmula pa noong 15th century. Tinatawag rin itong fairy floss, string halva, stretched halva, or flax halva. Ito ay parang cotton candy, pero magkaiba lang ng texture at meron itong deep flavor. Katulad ng cotton candy, natutunaw agad ito sa bibig. Meron itong iba't ibang variety. Merong plain, merong pinalaman sa chocolate, merong may pinatungan ng pistachios or walnuts, at nilagyan ng vanilla o cocoa powder. Traditionally, ginagawa talaga ang pishmaneye gamit ang mga kamay at nangangailangan ng 3 hanggang 5 tao para magawa ito. Ang mixture ng sugar, flour at butter ay babanatin at titiklupin ng ilang ulit hanggang sa maging parang lubid. At ready na ito for packaging. Pero ngayon, merong iba na gumagamit na ng machine para makagawa ng pishmaneye. At meron ding gumagawa ng mag-isa tulad nito. Ngayon ay pag-usapan naman natin yung parang itim na buhok. Ang totoo, ito po ay hindi talaga isang buhok, kundi isang klase ng bakterya. Ito ay tinatawag ng mga Chinese na fat choy. Ang scientific name nito ay Nostoc flagelliforme at kinakategorize bilang isang terrestrial cyanobacterium. Tinatawag rin itong black moss, hair moss o di kaya ay hair vegetable dahil kapag pinatuyo ito ay nagmumukha itong itim na buhok. Sa China, madalas itong makita na tumutubo sa mga dry areas tulad ng Inner Mongolia, Ningxia, Shanghai at Xinjiang. Sinasahog ito sa maraming putahe. Wala daw lasa ang fat choy, pero kapag hinalo na ito sa ulam ay na-absorb nito ang flavor ng pagkain. Dahil sa pangalan nito na kasing tunog ng Chinese phrase o greeting na fat choy na ang ibig sabihin ay get rich, ang bakterya na fat choy ay hindi nawawala sa handaan tuwing Chinese New Year bilang pampaswerte. Pinaniniwalaan din kasi ito ng iba na nagtataglay ng mga health benefits. Nagtataglay daw ito ng protein at carbohydrates, sagana sa iron na nakakatulong para sa produksyon ng red blood cells. Mababa din daw sa fat at cholesterol. Nakakatanggal din daw ito ng plema, nakakawala ng constipation at nakakapagpababa ng blood pressure. Pero dahil sa over-harvesting ng fat choy sa China ay nagresulta ito sa desertification, deforestation at erosion sa mga lugar na kinukunan nito. Kaya naman noong 2000 ay nag-implement ang Chinese government ng ban sa koleksyon, pagbibenta at pag-e-export ng fat choy. Pero ayon sa South China Morning Post, sa kabila ng masamang epekto ng over-harvesting sa kanilang kapaligiran ay meron pa rin nabibiling fat choy sa online at siniserve pa rin sa mga restaurants. Kayo ka-awesome, nakatikim na ba kayo ng fat choy? This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!